Sa araw na ito mga classmates, pag-aaralan natin kung paano ginagamit ang dito o doon at rito o roon. Yan, madalas nating nakikita at ginagamit ang mga salitang dito, rito, doon at roon. Pero kailan nga ba natin pinapalitan ng titik D tungo sa titik R sa mga salitang ito? Makinig kayo ng mabuti mga classmates ipapaliwanag ko sa inyo. Pinapalitan natin ang dito o doon, okay, ng rito o roon kapag ang pantig o salita na nauuna sa mga salitang ito ay nagtatapos sa patinig at mga titik na W at Y. Yan. Tatatandaan niyo pa ba kung anong mga patinig? Ang mga patinig ay mga titik na A, E, I, O, at U. At ginagawa natin ito para mas maging madulas ang ating pagsasalita. Okay? Magbibigay ako ng halimbawa. Tignan niyo ang halimbawa. Masaya rito sa parke. Tignan niyo, ang ginamit ay rito. Bakit ginamit ang rito? Tignan niyo yung salita na nauuna sa salitang rito. Masaya. At ang salitang masaya ay nagtatapos sa titik A na isang patinig. Kaya rito ang ginamit natin. Okay? Patinig, rito. Okay? Masaya rito sa parke. Okay? Kung ang pantig o salita na nauuna naman ay nagtatapos sa katinig. Okay? Yung katinig naman, lahat ng mga titik maliban sa A, E, I, O, at U. Okay? Pero sa paggamit naman ng dito o doon, hindi kasali yung katinig na W at Y ha. Ayan. Kung ang pantig o salita na nauuna sa salita ay nagtatapos sa katinig, dito o doon ang ginagamit natin. Katulad na lang sa pangungusap na ito. Marami akong kaibigan dito. Tignan nyo, dito yung ginamit. Kasi tignan nyo yung salita sa unahan. Kaibigan. Yung kaibigan nagtatapos sa katinig na N. Kaya dito ang ginamit. Okay? Hindi rito. Dito. Naintindihan ba yun mga classmates? Ayan. Kung hindi natin papalitan ng titik R ang titik D sa pangungusap, yan, ano kaya o kaya ng titik D sa titik R ang mga pangungusap, ano kaya ang mangyayari? Tignan natin yung ginamit natin kaninang pangungusap ha. Masaya dito sa parke. Masaya dito sa parke. Parang hindi masyadong madulas yung pagkabigkas ng pangungusap. Kasi dapat rito yung ginagamit sa pangungusap na ito. Yan, hindi kasing daling sabihin yung pangungusap. Okay. Ito naman ang susunod na pangungusap. Siya ay pumunta roon sa palengke. Tignan nyo nga, tama ba yung paggamit ng roon sa pangungusap na ito? Siya ay pumunta roon sa palengke. Sige, tignan natin ha. Roon ang ginamit. Tignan natin yung salita bago ang salitang roon. Pumunta. Ang pumunta o ang salitang pumunta ay nagtatapos sa titik A na isang patinig. Kaya tama, roon nga ang kailangan nating gamitin sa pangungusap na iyan para maging mas madulas ang ating pagbasa sa pangungusap. Sabihin mo nga ako, siya ay pumunta roon sa palengke. Pakinggan naman natin ang pangungusap na ito. Bumili siya ng prutas doon. Bumili siya ng prutas doon. Tingin nyo, tama ba yung paggamit ng doon sa pangungusap na ito? Tama, syempre. Kasi kung titignan natin nauunang salita, prutas. Nagtatapos ito sa katinig na S. Okay? At sabi natin kanina, kapag nagtatapos sa katinig, maliban sa katinig na W at Y, doon o dito ang ginagamit. Kaya tama ang gamit ng doon sa pangungusap.